30 minutes before nga matapos ang aking trabaho ay pumunta na ako dito sa aming munting taniman. Kaya naman magandang araw sa inyo at samahan niyo naman akong pumitas ng gulay dito. Inuna ko na nga lang palang pitasan tong talbos ng kamote kasi madami-dami din yung kukunin ko. Basa-basa pa nga pala dyan yung mga dahon kasi nag-uulan dito. Kaya ayan, ang ganda ng kanilang mga dahon, green na green. Yun nga din mga pinagputulan ko dyan ay binabaon ko din para naman tumubo ulit at maging talbos ulit sila. Para naman sa susunod marami na tayong makuhang talbos ng kamote. Pag ikot ko nga pala dito ay nakita ko yung repolyo na okay na. Kaya habang nagpipitas ako dito ay naisip ko na kunin na nga sila. Dito nga pala sa South Korea, pagsapit ng summer ay ang mga Koreans ay kanya-kanyang bungkal ng lupa para magtanim. Pati rin mga foreigner, kanya-kanyang tanim. Kahit sa paso, pwede kang magtanim. Kasi kung hindi ka magtatanim, talagang napakamahal ng gulay dito. Lalo na sa mga Asian pag mga ganitong gulay ay talagang napakamahal. Simula nung magtanim nga ako ay hindi na ako bumibili ng gulay. Dahil nga dito na ako kumukuhaan ng mga pwede kong gulayin. Araw-araw gulay na. Sinulubos-lubos ko na ang summer kasi nga pagdating ng winter, ang hirap na naman sa gulay. Panigurado pagdating ng winter, manok at baboy na naman ang aming ulam parati. Ay naku po, magkakapakpak na eh. Kaya kahit mainit, ay talagang kailangan magbungkal ng lupa para may gulay at makatipid. Nang matapos nga ako dito sa pagkuha ng talbos ng kamote, ay sinunod ko na itong repolyo at nakita ko nga may mga tama na. Pero yung mismong repolyo naman ay wala naman. Kaysa naman maubos pa ng uod ay talagang kinuha ko na. At pinagplanuhan ko pa nga dyang tanggalin kaso hindi ko na talaga maputol. Kaya ayan, tinabi ko na muna at isinunod ko na rin kamatis din eh. Kaliliit nga, nga yung cherry tomato. Kaya kahit kasulok-sulukan ay talagang kinuha ko na yung mga hinog at mag-uulan na naman ay mabibitak na naman. Ayan, pati bunga lapat na sa lupa kaya napaupo na. Inayos ko na rin pala dito yung cellphone ko at talagang parang mabubuhal na mapupunta na sa langit ang camera. Mauuna pa sa akin sa langit ang camera na rin. Ngayon pati pa kahit kasulok-sulukan na ng puno talagang pipitasin. At masasayang laang din naman kung hindi makukuha. Nang mapitas ko na nga ering mga kamatis din isinunod ko na ering ampalaya. May nakabitin din yung dalawa tapos meron dun sa baba na medyo malaki kaya kinuha ko na rin. Tapos dito sa sisilip-silip ako dito sa melon at baka may bunga. Mayroon nga Binunot-bunot ko na rin mga damo din Maya-maya nga nagulat ako at bigla nagsalita rin amo ko. Ikaw ba nang mag-isa din tapos bigla may magsasalita talaga namang pati puso mo'y malalaglag na. Pinitas ko na rin din yung melon. At rin naman hindi na lumaki-laki pero hinog na. Siguro gawa nga na nag-uulan kaya gayon. Hindi na gaanong lumaki. Maigi namang pitasin na kaysa mabulok pa. Aba, kung may taka din sa nag-iisang pagkalit-lit katagal kong iniikot-ikot ayaw magpapitas. Aba, ay talagang ayaw yata magpakain ayan, maya-maya nga napitas ko na rin sa haba ng pag-ikot ko. At din nga nung mailagay ko yung melon naawa ko din sa kamatis at dadagdagan na ng melon kaya inayos-ayos ko na rin. Maya-maya nga dumating yung amo ko at nakitatas pulong din talagang nakidaw-daw na rin Waya, tataob pa yung basket ko. Nilapat ko yung kamatis din sa lupa at walang mapaglagyan. Hugasan din naman. Dini nga sa akin kalapit may melon. Tapos dun sa kabila may hubak. Or may kalabasa. Tapos kinuha ko na rin din yung bulaklak ng kalabasa at maigi rin na rin mailahok sa sa bulanglang. Pero nga pala hindi sa akin at ibibigay ko rin din sa aking kaibigan. Para pakinabangan din nila. Baka tayo ay magkaugat na kakakain ng gulay kaya kailangan pamahagi. Na makapamitas na nga ako din ng bulaklak ng kalabasa binuhat ko na rin basket ko at ako'y lalarga na at si amo inayos pa yung kamatis at natumba na nga sa sobrang dami ng bunga. Ayan na lahat ng napanguha ko. Maya-maya nga pumunta na kami dito sa kabilang taniman ng kalabasa at saka ng mga luya. At mangunguha din ng bulaklak ng kalabasa din Doon nga pala sa may mga itim na yun, itataniman namin ng carrots sa bok choy or bok choy.
At aring nga si amo ay talagang tuwing pupunta din ay bilang na bilang ang kanyang luya. Bakit daw ba 21 ang lumabas? Abay parang nakakahiya naman rin kainin pag naglaman. Abay bilang na bilang Abay kung hindi ka naman mahiya din Maya maya nga tinulungan na ako ni amo kuha ng bulaklak din at hindi nga mapakali, aba ay talagang bumalik pa doon sa luyahan at talagang hinukay pa Ay di yung mga tubo ng kanyang luya ay imbis na lumabas ay hindi na putol-putol at nakayod nga. Aba, kung hindi ko pa nilapitan ay wala pa yatang balak tumigil. Sige, hukay. Hukay na hukay. After nga niyang mabungkal ering lupa, tinulungan na ulit ako ni amo din magkuha ng bulaklak ng kalabasa at anong oras na nga. Maya maya nga umalis na kami at pumunta na kami din sa company at gawa ng ere amin babalutin pa. Na makarating na nga kami din sa company, binalot ko na agad at anong oras na nga. At ipapamahagi pa sayang din naman. Diba? Kahit kakaunti, malaking tulong na diba? Hindi ka nabibili ng gulay. Itong ibang gulay bibili ko dun sa aking kaibigan at gawa ng kami naman pwede pang pumintis at naman kalapit lang ng company namin. Pinagtaniman ko. Ay siya. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat. Bye!